Noong ako'y musmus pa lamang sa isang lumang bahay sa isang tahimik na baryo sa bayan ng Dumaran sa Palawan, naranasan ko ang isang bangungot na bumalot sa aking buhay sa bawat pagsapit ng gabi. Sa bawat pikit ng aking mga mata, sa bawat pagdampi ng gabi sa aking ulirat, ramdam ko ang malamig na kamay ng mga nilalang na humihila sa akin pababa sa kailaliman ng lupa. Gabi-gabi akong binabangungot, hindi minsan, hindi 2 beses, kung hindi halos 10 ulit sa isang gabi. Pakiramdam ko, may isang malakas na puwersa na pilit akong hinihila sa isang libingan sa ilalim ng lupa, kung saan walang ilaw, walang hangin, walang pag-asa. Sinubukan kong sundin ang payo ng aking ina, nagdasal ako. Binaliktad ko ang aking unan. Isinaayos ko ang aking kama, tinalikuran ang direksyon ng pintuan, ng bintana, pero walang nagbago. Ang bangungot ay nananatiling kasama ko, parang aninong hindi ko kayang takasan. At sa bawat 3:00 ng madaling araw, magigising akong basang-basa sa malamig na pawis, habang ang aking ulo ay tila binabasag ng martilyo. Parang may matutulis na mga pako na pilit na itinutusok sa aking ulo, pinupunit ang bawat hibla ng aking diwa. Gabi-gabi, kada 3:00 ng madaling araw, hanggang isang gabi ng Biyernes, sa gitna ng bangungot, naramdaman kong muli ang humihilang lakas. Ngunit ngayong gabi, may bago. May mga tinig na bumabasag sa katahimikan. Mga halakhak. Maliliit, magagaan, ngunit puno ng isang kakaibang pangako ng panganib. Tila nagmumula sila sa ilalim mismo ng aking higaan. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko sila nakita, mga nilalang. Hindi sila tao, ngunit hindi rin sila hayop. Kasing laki sila ng mga batang grade 2. Ang kanilang mga katawan at mukha ay natatakpan ng makapal na alikabok at putik. Ang kanilang mga damit, wasak, lumang-luma, at tanimoy mga basahan na hinango mula sa libingan. Nakatingin sila sa akin, mata nilang nanlilisik sa dilim. At sabay-sabay nilang winika, "Sumama ka na sa amin. Kapalit ng ginto na nakabaon sa inyong hardin." Parang nagyayelo ang dugo ko. Ang hangin sa kwarto ay nanlamig, parang may yumayakap sa akin na malamig na malamig. Pilit na inalog ang sarili sa loob ng bangungot. Pinilit kong gumising, at sa isang kisap mata, bumalik ako sa kamalayan. 3:00 na pala ng madaling araw yon. Muli, mabilis akong tumakbo sa silid ng aking mga magulang. Hindi alintana ang pagyugyog ng kahoy na sahig sa ilalim ng aking mga paa. Isinalaysay ko ang lahat, ang kanilang mga anyo, ang kanilang alok. At dito, sa gitna ng kadiliman ng aming sala, isinambulat ng aking mga